batos. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na adyenda. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan. Ang tungkulin natin bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran. Sa gitna nito, batid ko ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan na patuloy natin dapat pa ring pagtuunan ng buong pansin at hanapan ng solusyon. Tayo ay mga senador bago tayo umupo bilang mga hukom at mananatili tayong mga senador na patuloy na magsusumikap na tugunan ang mga pangailangan ng ating mga kababayan bilang Senado at hindi mababago ito. Kaya't aking hiling at dalangin na huwag sana malunod ang diwa ng pagkakaisang nagbigay sa atin gaano mang katindi ang mga debate at pagtatalo sa hukumang ito. Dahil anuman na magiging kalabasan ng paglilitis na ito, laging kinakailangan ang Senadong nagkakaisa. Yan. Ngayon po napakarami po ang nag-aabang kung ano daw po ang nakikita ng tarot sa impeachment na nagaganap o follow-up sa impeachment na nagaganap sa ating Vice President, VP Sara. Actually po ito ay marami na ang naguguluhan, marami na ang nangyayari. Tingnan naman natin ang tarot kung ano ang kanyang gustong iparating sa madlang people. Ayan. Ating scrambulin at rambulin at nang malaman natin kung ano talaga. O tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita mo dito sa impeachment na nagaganap sa ating Vice President VP Sara. Pakita ang katotohanan. Sos Mariosep, death. Ang ibig sabihin po nito, may nagpupumilit patayin. Again and again po ha, ito ay tarot lamang. Ako ay tagabasa. Wala po akong kinikilingan in all aspect of politics. In this card, you saw, I will show you the picture of a death card. Hindi po ibig sabihin to ay kamatayan. Pero kung ito'y pagbabasihan, ito ay death. Ibig sabihin, tinatapos, pinapatay, pilit na pinapatay, ayun, ang lahat. Ito po ay kaganapan. Isang sitwasyon na pinipilit na patayin ang kaganapan o issue. Tungkol po ito sa isang malalaki at mahalagang potensyal ng pondo o korupsyon. Ito ha, kitang-kita nyo naman. Death, pagkatapos, ito ay pamumuno, kung saan ang namumuno is problemado. Kita-kita nyo naman ang mukha, problemado. So, maaaring ito ay ang ating presidente. Pagkatapos, itong puting kabayo, nakayuko siya. Pinipilit na gawaing smooth, maayos. Pinipilit na ipakita sa madlang people na maayos ang lahat. Ito po'y tarot lang, binabasa ko lang po. Subalit, ang nakataas na bandera ay itim at puti. Kung saan ang may dala ay isang taong tila baga walang sustansya. Kasi ayan bakit sinabing walang sustansya? Siya ay isang kalansay or bungo. At ang dala niya is death, bandera ng isang patay. Pinapatay at yung nasa loob niya ay ang mga issue. Ayan. At ang inang bayan ay yun nakahandusay. Blue and white. Nakahandusay po ito. Ayan, may babae po nakahandusay representing our inang bayan. At nakita ninyo, samot-sari na bata, matanda, pari. Pari ito nakalagay dyan.
Tapos punong-puno po ng pagluha. So, ang ibig sabihin po, itong nangyayari nating impeachment ay maraming kababalaghan. Hindi natin alam kung ano yung kababalaghan yun, pero nagre-represent ito ng luha. Nagre-represent ito ng pagtatakip. Nagre-represent ito ng pagpapakita ng kapangyarihan at pang-apat, nagpapakita itong ating impeachment na nangyayari na para bang may pinapaboran at may hindi. Parang ganun. Kaya ang lahat po ay magulo. As in magulo. Itong magulo po ito hanggang 2028. Naku po, nakakatakot. At ang maiipit po again and again ay ang inang bayan. At ang impeachment po ay pinapatuloy subalit. Nakataob po ha, ito nakataob. Again and again, sinabi po iyan nung una ko pa pong tinarot. Pag-isipang mabuti itong impeachment na ito. Wala pa akong kinikilingan. Tarot lang po ito. Ayan. Bagkus nyong patayin, bagkus nyong ilubog, bagkus nyong sirain. Ayan o. Ayan o. Binagsak na lahat ng cup. Tapos may mga bloody pa. Ibig sabihin ng bloody, may mga nangyayari na truth or not, parang ganon. Mananatiling uhaw. Uhaw po ito, uhaw, nakabaliktad. Ang bayang Pilipino, naku, talagang ito po ay sinasabi ko sa inyo, ako na po nagsasabi sa inyo, ito po ay both parties. Hanggat maaari po, paniwalaan niyo po, ito po'y tarot. Bagkus ibinabaon, bagkus sinisira, kay totoo o hindi ang ano pamang paratang, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ang mamamayang Pilipino ay nais ibalik ang pamumuno ng nakaraang henerasyon ng mga Duterte. Yun po ang lumalabas dito at ang sabi dito, dadaan lang po ng mga chaos o gulo. Subalit, isang pag-aaklas ang magaganap na hindi na ano bang tawag doon? Maaantala. At ito ay may permiso mula sa universe. At kahit ito, ayan ho, universe yan. At kahit ito ay baliktarin, pigilin, lalong, ito po, ito nakakatakot, lalong mababaliw ang sambayan ng Pilipino para makamtan at malaman ang binabaliktad na korupsyon. Nako, ito po ay isang babae. Ito po ay isang babae o inang bayan na hindi na po siya white, naka-color red na po siya. Ang ibig sabihin, may isang malaking kaganapan kung saan ito ho may tubig na isinasalin. Ang lahat ng nangyayari ngayon sa impeachment, sa Senado, sa sangay ng gobyerno, ay mapupunta sa isang ito ho kasi kasulatan. Pagkatapos ito, hustisya ito. Ito, babae at lalaki. Haharap, babae at lalaki po. Haharap po sila sa hustisya ng universidad. Ibig sabihin po nito ay hindi magpapatalo
ang universe. Mahirap kalaban po ang universe. Para ako na po nagsasabi sa lahat po ng nasasakupan ng bansang Pilipinas at ang ating presidente at ang ating vice-presidente. Tandaan nyo po, may isang matinding institusyon ang magpapatunay at magbabasura ng impeachment. Ito po ang sabi dito. At ito'y hindi madidiktahan ng presidente o ng kahit sino. Hindi ko po alam bakit ito lumabas. Kasi over the matter of law, may isang institusyon ang tatayo at ikukorek ang lahat ng sitwasyon dito sa impeachment na ito. Hindi ko alam. Ang magiging kalaban po dito sa impeachment na ito, paniwalaan niyo po hindi, ay ang puso ng masang Pilipino. Maaaring ito ang magbuklod upang ang isang mataas na institusyon ng enerhiya ng gobyerno ay hindi pasaklaw sa kahit sinong mataas na nakaupo kahit po sa presidente. Dahil itong batas na ito ay mas mataas kaysa sa batas ng nanunungkulan at nakaupo. At para po sa lahat, bago mangyari ito, kinakailangan pong ihinto na lang ang impeachment. Hindi ko po kayo, desisyon nyo po yan. Ang akin lang ay ang tarot. Kasi po, dito ang sinisira po ay ang kredibilidad ng ating vice-presidente. Ayan, nakabaliktad. Subalit, ang pinakamasakit na katotohanan, binibigyan ng sitwasyon na yan na maging mabango ang ating vice-presidente, mahalin ng masa, at tangkilikin. Marami pong mangyayari marami pa pong mangyayari. Andyan po ang magkaroon pa ng kaguluhan. At may parating po, isang tao, lalaki, bigla na lang pong itong susulpot at magbibigay linaw kung sino man to ay ikagigimbal ng lahat. Kasi po ang gagawa na ng batas ay sasang-ayunan ng mamamayang Pilipino. Hindi ko po alam bakit ganito. Ayan po, mamamayang Pilipino po ito. Sana lang magkasundo-sundo na kasi hintayin na lang po ang botohan ng 2028 upang bumalik ulit ang karisma ng ating ekonomiya. Dahil po patuloy na ang pagbagsak ng ating ekonomiya na maaaring pagbagsak din ng ating pamahalaan. Kaya kung ako po sa inyo, sa lahat po, yun lang ang hinihiling ng tarot. Magkasundo-sundo na, hintayin na lang ang 2028, kung ano ba talaga ang ilalabas. Kasi po, ngayon 2026 hanggang 2027, maraming mangyayari na unexpected. At ito po ay hindi nakakabuti sa ekonomiya ng ating bansa, lalo na sa moral ng ating lahat. Dito ipinakikita na may makikialam na napakataas na hukom ng Pilipinas. Kasi po, ang inang bayan ay hahanap ng paraan para makamtan ang hustisya. At sana manindigan ang lahat. Bakit sinabi ko po? Kasi dalawang beses na mapapatunayan na ang lahat ng nangyayari ay dahil lamang sa pagtatakip. So may lulutang
at magsasalita na lahat ng ito ay dahil lang sa pagtatakip sa mga pondong nawawala sa ating gobyerno at may lulutang na patutunayan na ang impeachment na ito, pagtiyagaan lang niyo po, Ma'am VP Sara, manalangin kayo sa Panginoon. May darating pong tutulong, hindi inaasahan. At mawawala ang kapangyarihan ng pera dito. Ang iiral ay ang katotohanan. Kaya tiyaga lang po. Pero 2026, 2027, talagang ang dami pa pong mangyayari na puro iaano kayo, para kayong nasa ano ba yun? Nasa isang kumukulong batikos na talagang ayaw bitawan ng mga taong gusto kayong sirain. Pero sabi dito sa tarot, may biglaang mangyayaring universal ang gagalaw. Di ko alam kung ano po yun. Kung ano man po yun, ito po ay malalampasan niyo po. Kasi aayon ang panahon sa pagdating ng isang tao, kung sino man po yun ay hindi ko alam, lumabas lang po dito. Para patunayan ng impeachment ay nagaganap, hindi para kayo ay, ano ba yun? Pahirapan, kung hindi para kayo ay gamitin, pangtakip sa lahat ng negatibong nangyayari. So, ang nangyayari, parang ginagamit ang impeachment. Yun ang sabi po ng tarot, ha? Para lang maraming mapagtakpan na negatibong nangyari sa ating gobyerno. So, again and again, ito'y tarot lang po. Yung mga natamaan, sana'y huwag magalit. Tagabasa lang po ako ng tarot. Sana po ay maunawaan ninyo na kailangan ng mga tao na humiling sa akin na basahan ng tarot. So again and again, God sent miracle every day. Pray lang po tayo. Naging sentro ng pagtatanong ng ilang senator judges ang mga mali sa mga dokumentong ipresenta na ikalawang witness ng prosecution sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Humarap sa witness stand ang dating NBI Cybercrime Chief na si Attorney Jeremy Lotok. Isa-isang inusisa ng Senate Impeachment Court ang mga dokumento at ebidensyang kanyang ipresenta. Unang pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang isang dokumento nagsasaad na nagbitiw raw si VP Sara bilang kalihim ng Department of Justice o DOJ. Sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor. Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic, and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Sunod naman kondisyon ni Senator Judge Amy Marcos ang isa pang hindi tugmang petsa sa timeline ng investigasyon ng NBI. Lumabas sa pagdinig na may petsang November 6, 2024 ang subpoena para sa ilang media personnel. Samantalang November 23, 2024 na ginawa ni VP Sara ang online media briefing kung saan niya binigkas ang mga pahayag patungkol sa Pangulo at First Family. Ipinaliwanag naman ng witness na si Attorney Lotok na typographical error lamang ang petsa nakasaad sa subpoena at dapat ay December 11, 2024 ito. Subpoena, Duchess Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po, ang tinatanong yung date ng subpoena. Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your 6. affidavit Ikaw ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay,
Pati I-check yung ko po, ma'am. amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Pirmado ninyo eh. Samantala, sinabi naman ni Presiding Judge Chis Escudero na hayaan na lamang ang mga dokumento ang magsalita para sa kanilang sarili dahil ang mga ito raw ang pinakamainam na ebidensya sa usapin. Anyway, Senator Judge Marcos, let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Magandang araw po sa lahat po ng aking mga followers dito sa Facebook. Kayo po na mga nakasama ko mula nung nangampanya po tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos, mula nung sinuportahan natin siyang i-vlog mula sa ating mga kalye survey, mula Apari hanggang Hulo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dumami po ang followers ko na umabot na po sa 459,000 na katao. Na alam ko po, lahat po yan, halos lahat po yan ay maka-BBM, no? Maka-Marcos po lahat ng aking followers, 459,000. Pero mga kababayan ko, pinag-isipan ko po ito ng mahabang araw, panahon, kung gagawin ko ba ito. Kasi hindi ko na po talaga masisikmura ito. Nasa inyo na po yon kung ano po ang gagawin nyo matapos nyo marinig itong video ko. Kayo na po ang bahalang magpasya. Pero ngayong araw po na ito, July 6, 2026, meron po akong 459,000 na follower na maka-BBM po, halos lahat yan, dito sa Facebook. Ipinapaabot ko po sa inyo mula ngayong araw na ito na nagwi-withdraw na po ako ng support diyan kay BBM. Pinag-isipan ko po ito maigi. Pinag-aralan ko yung mga pangyayari at napatunayan ko po, base sa aking sariling investigasyon at opinyon, napatunayan ko po, nawawala na po sa wisyo ang gobyernong ito. No? Yung dating ibinoto natin na inaasahan natin na magtataguyod ng batas at ikauunlad ng Pilipinas. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan sa aking obserbasyon, sa aking opinyon. Ngayon ko lang na-realize na sinamantala po talaga nila. Pasensya na po kayo mga followers ko. Okay lang po sa akin. Yung 459,000 na followers ko, di bali pong maging zero. Inaasahan ko po yan, after nyo mapanood itong video na to, inaasahan ko po yan na magiging zero ang aking followers. Pero wala po akong pakialam. Ginagawa ko po ito dahil talagang hindi ko na kaya yung aking nakikita sa pangyayari sa gobyernong ito. Nagwi-withdraw po ako ng support kay BBM. Hindi ko na po siya sinusuportaan at hindi na po ako naniniwala sa kanyang mga ginagawa. Naniniwala po ako ngayon, naliwanagan na ako, ngayon ko lang naisip. Pinagkatanggol ko siya ng mahabang panahon sa aking lahat ng vlog. Pero ngayon ko lang na-realize, unang araw niya sa Malacanang, Executive Order number 1, dinemolish niya, tinanggal niya yung anti-corruption na bill, na law. Pinirmahan niya, yun ang unang-una niyang ipinatupad. Tanggalin yung anti-corruption na act. Ngayon ko lang na-realize, sa unang araw na pagka-presidente niya, tinanggal niya yung batas na yun. At yung mga sumunod na nangyari, yan na po ang sunod-sunod na nangyayari ngayon sa ating bansa. I withdraw support kay BBM. Bahala na kayo, mag-alis na po kayo, mag-unfollow na po kayo lahat sa akin. At hindi ko rin sinusuportahan si Sara Duterte. Hindi rin po ako naniniwala sa kanya. Sarili ko pong opinion to, sarili ko pong konklusyon, desisyon na mag-withdraw ng support kay BBM dahil hindi na ako naniniwala sa kanya. At hindi rin ako maka-Duterte. Hindi ko rin sila gusto. No? Ayoko rin ng ginagawa nila. Pero naniniwala ako sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala ako na tama ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na hindi dapat ang selective justice. Naniniwala po ako at kaisa ko ng Iglesia ni Cristo. Dahil ako po ay isang Iglesia ni Cristo. Kami ay bumoto kay BBM. Pero nagsisisi po kami
may mga kumu-question. Binoto nyo ngayon, hinalabanan ninyo. No? Kinokontra nyo ngayon. Nagrarally kayo laban sa gobyerno. Siyempre, kaya ka namin ibinoto itong si BBM dahil naniniwala kami na siya yung makakapagpatupad ng tamang batas, makakapagpaunlad ng Pilipinas. Pero kabaligtaran po ang nangyayari ngayon. Mali po na suportahan ang ganitong klaseng administrasyon. Hindi na po ako sumusuporta sa inyo, Pangulong Marcos. Pasensya na po kayo. Napakalaki niyo akong tagahanga. Binurmukot ko kayo. Lahat po kayo mga nag-follow dahil sa aking mga vlog kay BBM. Kahit po mag-unfollow po kayo sa akin, maiintindihan ko po kayo. Alam ko po, no? Pero hindi na ako bulag ngayon. Hindi ko na siya nagtatanggol, hindi ko na siya kaya ipagtanggol. Dahil sa aking opinion, mali na po talaga ang nangyayari. Yung nagsusulong ng katarungan, yung nagsusulong ng investigasyon para mapapalagot yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila yung ikinukulong ngayon. Yung mga malalaking pangalan sa pagnanakaw sa kabilang bayan, sila yung ginagawang state witness. Mali po yan. Mali po yan. Kahit saan kayo tumingin anggulo, kitang-kita po ang pagtatakip dito sa mga magnanakaw. Itong mga big time na mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya, hindi ko na po kayo sinusuportahan, Pangulong Marcos. Hindi ako naniniwala na sa'yo. Hindi na. Kaya kayo po, pasensya na po kayo. Ngayong araw po na to, pupunitin ko na to, itong t-shirt na to, itong ginamit ko nung panahon na nangangampanya si BBM, itong t-shirt na to, ito, Facebook, itong YouTube channel ko, ito ang ginamit ko, suit ko to araw-araw kapag nagkakalya survey ako. Ito po yon. Ngayong araw po na ito, pupunitin ko na po ito. Ayan. Kasi po, hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Malis na po kayo sa channel ko, mag-unfollow na kayo. Kung kayo po ay mga sumusuporta pa rin dito kay BBM. Basta ako po, hindi ko na kayo sinusuportahan. Naniniwala po ako na meron pong dapat managot dyan sa Malacanang. Ito po, wala ngayong araw na to. Kaisa po ako ng Iglesia ni Cristo na sumisigaw ng justice, accountability dito po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ako po isang Pilipino, may karapatan po ako na sumigaw. Meron po tayong freedom of speech para manawagan sa gobyerno na ipatupad ang nararapat na hustisya, hindi po yung selective justice.